Alright, so in this video, pag-usapan naman natin yung about sa pag-calibrate ng iyong ads, conversion ads. So, kung maalala mo sa last training na tinuro ko siya sa sponsoring magnet, 'di ba yung nag-custom ka ng columns sa KPI? So, this time dadagdagan mo lang siya. Okay, ang pinaka-importante na idadagdag mo dito sa columns na ito is yung number one is yung LPV, landing page views. Okay? So, landing page views sa akin kasi naka-add na siya. So, i-check mo yung total and i-check mo yung cost. Okay? Para malaman mo yung cost ng landing page views. So, ito yung equivalent na sa sponsoring magnet ng message at cost per message. Okay? So, ito yung equivalent. Kasi sa campaign na itinuro ko sa'yo, ay hindi na message, di ba? Ano na siya? Conversion na. So, ang goal natin, ang KPI natin, na primary KPI natin talaga is ROAS, pero ito yung KPI na titingnan natin kapag wala pang ROAS. Landing page views. So, instead na message, landing page views. Instead na cost per message, maging cost per landing page views. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng landing page views ay kapag nag-click yung prospect mo dun sa ad mo, tapos yung button na learn more, tapos napunta sila sa website mo kung saan na andun yung VSL, at kapag nag-load talaga yung VSL, ibig sabihin, nag-load talaga yung VSL, hinintay talaga nila mag-loading na magkumpleto yung loading ng website mo, considered as landing page views na yon. Kasi meron ka din makikita dito sa columns na to na, okay, link clicks. So, itong link clicks na to, hindi na importante na ilagay mo ito. Kasi pag link click, no, ang kino-consider lang ng link click, pag nag-click sila sa learn more. So, pag clinic nila yon, o considered na as one click yon. Pero hindi ibig sabihin nun is kino-consider na ni Facebook na niloading nila yung website mo talaga, tapos hinintay nila mag-load. So, mas importante yung landing page views kaysa sa link click. Okay? Kasi ang link click, basta mag-click si prospect mo, yun na yun, nabilang na ni Facebook yun. Pero yung landing page views, pag nag-click si prospect mo, hindi pa tapos. Kailangan mag-loading talaga yung website, tapos makita ng prospect mo na nag-loading yung website, which is yun yung mataas na chance na panonoorin talaga niya yung video. Kasi meron mga prospect na mahilig lang mag-click. Hindi naman nila tinatapos yung pag-load ng video. Kaya hindi importante. Ang importante is yung landing page views. Okay? Landing page views. So, i-add mo yung total, tapos i-add mo yung cost. So, ikaw na yung bahala na maglagay kung saan siyang part. So, sa akin, dito siya nakalagay sa medyo baba na part. So, pwede mong itaas yan kung gusto mo. And then, next na ilalagay mo na important is initiated checkouts. Okay? Checkout initiated. So, total and cost din. Kasi 'di ba kung maaalala mo, tatlo yung web page na importante sa atin, VSL, checkout at saka yung purchase, okay? Yung sa payment page. So dito makikita mo kung ilan yung pumasok, nag-initiate ng checkout. So meaning nag-click dun sa enroll. So meaning lahat ng mga maka-count na nag-checkout, ibig sabihin tinapos nilang panoorin yung video. Okay? Yun yung magandang part doon. So high quality ng prospect na ito. Okay? So yan ang importante, yung total at saka yung cost para makita mo kung magkano yung bawat nag-check out sa iyong prospect. And finally is yung purchase. Actually, yung purchase na ilagay mo na naman eh. Purchase at saka yung ROAS na ilagay mo na dun sa sponsoring magnet kaya hindi na importante yun. So, ito lang yung importante na kailangan mong idagdag. Landing page views at saka checkout initiated. So, once na okay na yan, so okay na siya. So, bibigyan kita ng example dito sa akin. Ito yung pinaka winning ad ko sa ngayon. So, yan. Nakalagay 8 purchases. So, ibig sabihin nitong 21 purchases na to, 21 yung nag-pay in for this week, January 9 to 11. Okay, 21 yung nag-pay in. So, ayan, makikita mo yung ROAS. And then, dito sa likod, makikita mo yung landing page views. Okay, landing page views, ibig sabihin nito, dito sa ad na to, 894 katao yung napunta dun sa website. Okay, so ang cost niya, di ba, 1 pesos lang. Ang mura, di ba, compared sa messages. Ang disadvantage nga lang talaga nito is wala kang way para ma-follow up sila kundi sa pamamagitan lang ng retargeting. Yun lang yung way mo para ma-follow up sila. Retargeting lang. Kasi hindi naman sila napunta sa messenger mo eh. Not unless nag-comment sila sa post. Kasi kapag nag-comment sila sa post dun sa ad mo, tapos nakakonect yan dun sa iyong botcake, eh may message sila nung page mo. So maganda yon. Eh paano kung hindi? Paano kung nag-click lang talaga sila ng learn more? Okay? So, for example dito, tingnan nga natin kung mayroong kung merong messaging engagement. Wala, wala, 'di ba? So yun ang ibig ko sabihin. Talagang nag-aano lang sila. So balik tayo dito sa KPI. Ayan, cost per landing page views, piso lang, dos lang. Yan ang mura. Tapos initiate checkout. Initiate checkout 22. So 55 pesos per initiated checkout. So okay lang yan. Normal na ganyan talaga kamahal. Okay, kasi
high quality prospect na 'tong mga 'to, eh. Hindi naman lahat ng manunood is magki-click ng enroll now. Pero kung mapapansin mo, sa lahat ng nag-initiate ng checkout, sa 73, no, 21 yung sumali. Ganun kataas yung conversion rate. No, 73. So, ibig sabihin, magkano yung conversion rate niyan? 21 divided by 73 times 100. 28.7% conversion rate. Ang taas nun. Okay? So, napaka-importante na alam mo yung mga bagay na ito. Okay? So, next na tingnan naman natin is yung pag-calibrate ng iyong ads. So, sa simula, ang primary KPI talaga natin is yung ROAS. Syempre. So, pagdating sa ROAS, at least 6 dapat yung ROAS mo. Okay? So, every time na may magpa-purchase, dapat at least 6 yung ROAS mo. Para, pag 6 ang ROAS mo, break even yan. Okay? Break even yan. Kasi, kung mapapansin mo dito, okay, dito, kaya siya naging 6 ang ROAS kasi, for example, 420, di ba? Sa bawat isang tao na nag-enroll is 420. Kaso dito sa conversion value kasi, ang kinakount dito is yung 25. Kasi yun yung nakalagay sa website. No, hindi natin kasi pwedeng baguhin yun, di ba? Kasi pag binago natin yung ginawa natin 420, di ba? Ang makikita ng prospect mo, bakit 420 lang yung babayaran? So, dapat 25. So, sa bawat 25 is 420. Okay, so 420. So, ibig sabihin, dapat sa bawat 400 pesos na ad spend mo, at least merong isa para mag-break even ka lang. Actually, tubo kang 20 pesos eh. At least isa sa bawat 400 pesos na ad spend mo, parang same lang din dun sa sponsoring magnet sa messaging. Sa 400 pesos na ad spend mo, dapat merong at least isa na mag-enroll para may 420 pesos na referral incentive ka. Hindi pa natin i-account yung sa GFAX yung referral incentive pa lang. So, para mangyari yon, para mas madali mong ma-detect, is dapat times 6 yung ROAS mo. Break even yan. Okay? So, mas mataas, mas maganda. Pero para pag sa simula, wala pang ROAS, ang primary KPI muna natin is yung cost per landing page views. Okay? So, below 5 pesos, maganda yan. Kasi yung nakita mo sa akin, di ba, piso? Kasi yung akin, high quality leads na ito dahil lookalike na yan. Okay? Lookalike audience na yan. Pero yung mga cold ko, tingnan natin kung magkano yung sa cold talaga. For example, ito. Cost per landing page views, mura rin, 2 pesos. Basta ang importante pag nagka-create ka ng code, ito 3 pesos na to. So, kapag wala pang purchase, at least 5 pesos below na landing page views. Pag tumaas na yun dyan, mahal na yun masyado, mag-testing ka na ng iba. Okay? So, sa ngayon yan, as of the making of this video, ginagawa ko tong video na ito is January 2022. Kaya, depende. Okay, pwedeng tumaas, pwedeng maging normal yung 5 pesos na yan. Pero for the meantime, habang ginagawa ko tong video na ito, kaya make sure na updated ka palagi sa ating sponsoring mastery group, kung saan doon ako nagtuturo about building. 5 pesos below, okay pa yan. So, paano mo malalaman kung kailan mo papatayin yung ad? Kapag at least naka 400 pesos na siya na spend, tapos wala pa ring purchase ni isa, testing ka na ng panibago. Okay? It's either mag-testing ka ng panibagong creatives or mag-testing ka ng panibagong target. Okay? Pero kung yung creatives ko, yung ginagamit mo, yung mga nilagay ko sa promotional tools, usually 400 pesos meron na yan purchase eh. Kung sakaling wala, mag-testing ka ng ibang klase ng creatives ko or ibang klase ng targeting. Okay? So ngayon, pagka meron kang winning ad, vertical scaling ang ginagawa ko. Hindi ako nag-horizontal scaling. So, ang ginagawa ko sa vertical scaling, medyo mabagal to, pero safe ito para sa akin kasi hindi nagre-reset si Facebook ng learning phase niya. Na-testing ko na to ilang beses na. At least 20 pesos at most. At most 20 pesos every 24 hours. Yan yung vertical scaling ko na safe. At most 20 pesos. Huwag ka nang tataas ng 20 pesos kasi baka mag-reset yung learning phase eh. Yan ang na-testing ko na 20 pesos talaga, okay siya. No, ilang beses ko na yung ginawa, maraming beses ko na ginawa. 20 pesos lang every 24 hours. Okay, so kung halimbawa, ngayon is 1:13 PM. So, halimbawa, 1:13 PM, nag-scale ka, nag-vertical scaling ka, 20 pesos, dinagdagan mo yung winning ad mo. So, from halimbawa, 100 pesos, naging 120. Mag-scale ka ulit, kinabukasan, pag nakita mong gumanda ulit yung performance, nagtutuloy-tuloy maganda yung ROAS niya, at least 6 or mas mataas sa 6 yung ROAS niya, scale ka ulit. Pwede ka ulit mag-scale. 20 pesos ulit dagdag mo. 20 lang ng 20 pesos. Dati, ang tinuro ko yata is 20%, pero this time, mas maganda kung 20 pesos lang. Okay? Para safe. So, yun lang yung pagdating sa pag-calibrate ng iyong ads. So, kung hindi mo masyado naintindihan, ulitin mo lang yung video and make sure na implement mo kung ano yung mga natutunan mo.